Hello guys! Hello Fire Sign! Hello DUR Sagittarius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Fire Sign, Leo, Aries, Sagittarius. Unang baraha 33 and 35 angkor. Okay, Fire Sign. So, kung makikita mo dito, itong angkor na to is 9 of spades. So, ibig sabihin yan, mayroon ng posibleng sa araw na ito na medyo magiging kalmado yung situation mo. Like, for example, sleepless nights, anxiety, medyo na-stress ng ibang fire sign, Leo, Aries, Sagittarius, ang mga nangyayari sa kanila. Medyo hihinto ngayon yung mga stressor mo. Okay? Medyo hihinto ngayon yung mga pinoproblema mo. Pwedeng may solusyon ka na kasi 33 to, nasa tamang direction ka na. Lalo na sa usaping pera, sinasabi na may susi na pwede kang mahawakan ngayon. So, pwedeng may magbubukas na opportunities, pwedeng may magbubukas na solusyon, pwedeng may ibibigay sa iyo ang universe na solusyon, milagro, fortune, or ano pa man to, para matigil na yung kung ano man tong pinagdadaanan mo sa buhay. Okay. Okay, Empress, 3 of Cups. Oh, ang galing. Okay, Fire Sign. Kung makikita mo dito na posibleng may iba sa inyo ngayon na marami kayong pinagdadaanan na financial scarcity. Diba? May mga problema sa pera to eh. Okay, problema sa pera, mga ano to eh, yung obligation, bills, parang ganon. Kung makikita mo dito, medyo in need ka ng money. Okay? Kahit in need ka ng money or kailangan mo ng pera, meron ditong Palace of Swords na parang, okay, walang physical money sa wallet mo, walang physical money sa bank account mo, pero ang dami-dami mong bagong ideas. Or marami kang mga ideas, wisdom na knowledge na pwede mong pagkakitaan. So, itong Palace of Information is parang yung utak mo, yung ulo mo, ay puno siya ng solusyon sa problema mo pinansyal. 'Di ba? So, wala ka man na physical money na hawak, tangible, 'di ba? Limpak-limpak na salapi. Pero yung utak mo naman, ang daming pumapasok na pwedeng pagkakitaan. Sa araw na ito, sobrang busy ka. Sobra kang masipag. Busy-busy yung iba sa inyo dyan. Wala kayong oras sa ibang bagay. Kailangan yung mag-focus sa ginagawa nyo. And nakikita natin dito na andito yung Empress card, Abundant Energy. Yun, 'di ba? Dito sa Palace of Swords na to, same din dito sa Empress na to, na ang dami mong ideas, ang dami mong wisdom, ang dami mong gustong simulan, ang dami mong gustong i-try. 'Di ba? So, nakikita natin dito na sa araw na ito, pwedeng yung sobra-sobra mong pagsisipag, sobra-sobrang paghihintay, sobra-sobra mong pagiging workaholic, ay posibleng magbunga na siya. Okay? Meron tayong 3 of Cups, and then meron 7 of Cups. So, sinasabi ng baraha sa'yo na kahit na marami kang pinagdadaanan sa financial mo, make sure na wag mong kalimutan ang time para sa sarili mo. 'Di ba? Take care of yourself, mental health, emotional health, and lalo na yung personal life mo. Kailangan mo ng balanse. Balansehin mo yung family life, personal life, career life mo. Okay? And ang Empress na to, may iba sa iyo dyan, Fire Sign, Leo, Aries, Sagittarius, na expected na magkakaroon kayo ng pera sa araw na ito. Pwedeng may pumasok na pera sa bangko mo ngayong araw na ito. Or pwedeng yung iba sa inyo dyan, posibleng nagse-celebrate or may kailangan i-celebrate dahil may bagong baby, bagong business, bagong trabaho, bago lahat na pwedeng kailangan na i-celebrate. Okay? Okay. Nako, 7 of Wands.
Sinasabi ng Baraha dito na siguro sa araw na ito, yun, still ganun pa rin. Since may pera man or wala, kailangan mong proteksyonan kung ano yung ginagawa mo sa ngayon. Trabaho, di ba? Magtatrabaho ka pa rin kahit na pwedeng yung iba tatanggap ng sweldo, or pwedeng yung iba naman ay magtatrabaho pa rin. Trabaho ng trabaho. Yung iba is pwedeng may interview exam sila na pupuntahan. And Two of Cups, pwedeng yung iba sa inyo dyan ay magkaroon ng problema or away sa inyong karelasyon. And nandito yung King of Cups, sinasabi ng Baraha sa'yo dyan na may iba sa inyo dyan na posibleng makakaharap nyo sa araw na ito, kung sino man itong mayaman na ito. So, pwedeng siya ay isang CEO, manager, siya yung magkakandak ng interview sa'yo sa pera. Or pwedeng ang pinag-aawayan ng mag-asawa dito, mag-partner, mag-girlfriend, boyfriend is pera. Ace of Coins, yun na nga. So, nakikita natin dito na may mga iba sa inyo dyan na may interview exam sa mga bago nilang trabaho na gustong pasukan. Meron ditong, ang tawag dito, meron ditong makakapasa siya sa exam niya or sa interview. So, makukuha niya yung work na to. Okay. So, meron din ditong Eight of Swords. And then, Queen of Wands, King of Wands, Queen of Wands. So, nakikita natin dito na if ever man matanggap ka dito sa trabahong ito, babalik yung confidence mo. Kasi matagal kang nasa Eight of Swords pwedeng several months, several days ka na stagnant yung situation mo So, sa araw na ito, medyo lalakas yung confidence mo Kasi, tumigil na yung tumigil na yung issue or tumigil na yung mga problema mo sa financial. So, siguro babalik na yung confidence mo sa sarili mo and babalik na siguro yung interest mo sa trabaho or pwedeng babalik na kung ano man tong gusto mong bumalik sa buhay mo. And last card natin is Ace of Swords. Ang dami-daming information, ang dami-daming balita, maraming tawag dito, knowledge, wisdom, enlightenment. Hindi ganun. Marami yung pwedeng magbigay sa'yo ng advices, ng kuro-kuro. Yung iba, criticism yung iba So, mag-iingat tayo dito sa Ace of Swords na to. And yung iba din sa inyo, pwedeng yun, since may opening dito ng portal, pwedeng yung Ace of Swords na to is yung sources siya kung paano ka magkakaroon ng bagong trabaho. Kung paano ka makakapagsimula magnegosyo or paano mo maayos yung financial. Okay? Thank you guys. Bye!